natin. I'm working. Let's make my matcha. Pero wala akong yung chosen ba yun? Yung alam niyo yung ano, yung ginaganto. Chasen? Chosen. I don't know. Wala ko yung ginaganon. Ang gagawin ko, mag-improvise na lang ako. Since hindi pa tayo nakakabili ng yung pang mix ng matcha powder. Gagamitin ko muna yung itong shaker. I don't know kung makakapag-matcha tayo with this shaker. Pero, try natin. Actually, nag-pause muna ako sa concept na ginagawa ko for deadline ng work ko for later. Pause muna ako kasi makasakit yung ulo ko. Feeling ko hindi pa ako nagigising sa Americano na ininom ko. So, nagawa ko ng matcha para medyo gumana yung utak ko. At kung mapapansin nyo, nakasandol ako. Ngayon, kasi nasa bahay lang naman ako. Naglagay ako ng moisturizer ng Vaseline sa labi ko kasi sobrang dry niya. And ito lang yung nakakatulong sa akin lately. Yes, let's gawa tayo ng matcha. Kung ano yung narinig doon, si mama yung nasa banyo. Kung ano yung maingay natin nyo, siya sisihin. So, gawa tayo ng matcha. Sana gumana tong shaker na to. May tao! Natatakot ako. May taong lumabas sa CR. By the way, ang gamit ko palang matcha ay Kanya Ippudo Tea ba yun? Binili ko na siya kahapon. Nalalamove ko from QZ to here. Usually, hindi naman talaga ako nagmamatcha kapag hindi ko naman cheat day. Pero dahil ngayon, sobrang kailangan ko masyadong super gising. Kailangan gumana ng utak ko. Late na ako nag-vlog kasi kaninang umaga. Kumain lang ako. Tapos, nagpahinga ako. Tapos, nag-straight na ako sa work on ko. It's 5:38. In the afternoon na. Hindi ko alam na sabihin ko kasi feeling ko nagkaka-brain fog na ako. Kailangan ko muna ng matcha. May matcha era again! 12:07. Actually, kanina pa akong gising. Mga 11:30. Ang gising ko talaga ay 10:30 or 11:30 talaga yung gising ko. Everyday. Late na ako bumangon ngayon kasi nag-cellphone na ako ng mga 30 minutes. Naantok pa ako. I have to get up na kasi dami akong mga kailangan gawin for today. This vlog is gonna be a week in my life. Ban. Ayoko ng utak ko pag bagong gising talaga ako kasi pinipilit kong gumana yung utak ko already talaga. Pero ano to? A week in my life or weekly vlog. Something kind of video. Try na tayo kasi maging productive yung araw natin. Bakit na mukha ko pag kumakot? Patulog mo. And then my favorite body spray talaga to. Pero ginagawa ko siya room spray sa kwarto kasi nagtatagal talaga siya. And it's from Lush. Nilagay ko siya sa Korea. Kapag laging tapos ko maligo, nabalik ko lang ulit yung damit ko kasi ginamit ko lang naman to kagabi lang nung natulog din ako. After ko maligo, I usually put sunscreen. Yan, everyday ako nagsa-sunscreen kasi kahit nasa bahay tayo, protected yung skin natin from the UV rays and everything and the people of the world. Mapapansin nyo, syempre mapapansin nyo naman talaga yun. Or baka ako lang nakapansin na dapat mapansin nyo. Or dapat mapansin nyo muna bago ko mapansin. Lagi talaga ako nag-shower every pagkagising ko kasi it really completes my day. Parang feeling ko kasi kapag hindi ako naligo ng pagkagising ko, feeling ko ang dumi-dumi ko kahit naman galing ako sa higaan. Syempre kasi yung mga oil from the skincare na nilagay ko kagabi, tapos yung breath ko, feeling ko pag di ako naligo, may morning breath pa rin yung buong katawan ko, kaya lagi talaga ako naliligo. Feeling ko kasi pag ganun, parang mas nagiging productive yung araw ko. Sabi mo sinasabi sabihin mo maarte ka lang talaga. Ano yun? After ko maglagay ng sunscreen, nag-lip balm lang ako. This is what I'm currently using. Kung mapapansin nyo may bigote ako, hayaan nyo na yan kasi mabilis talagang tumubo yung bigote ko.
Hello guys, it's 10:31 in the evening at hindi ako masyadong nag-vlog ngayong araw kasi wala naman nangyaring sobrang exciting sa araw ko ngayon kundi binubog ko lang yung sarili ko sa work kasi diba, yung nag-Korea tayo. Hindi ako masyadong nakagawa ng mga hindi ako masyadong nakapag-work nung nag-Korea tayo kasi enjoy ko talaga yung moment na nasa Korea ko. So ngayon habang nasa Pilipinas tayo, talagang mag-work tayo kasi hindi naman din biro ang mag-travel kasi hindi naman tayo anak ng contractor. So kailangan natin mag-work. So ngayon nag-i-skincare lang ako. Right after kong maligo, lagi ako nag-i-skincare. Malamang kasi kailangan hindi ka mag-skincare, di ba? Kailangan hindi mo alagaan yung mukha mo. Ang gagawin ko lang tonight is siguro skincare, which is I am doing right now. Second, mag-face mask ako. Gagamitin ko yung face mask na binili ko from Korea. Tapos pangatlo, mag-edit lang ako ng video. Then pang-apat, mahiga na tayo sa kama at manonood tayo ng Bon Appetit. Sabi nila maganda daw yun, so try natin siya panoodin later. After kong mag-toner, pag ganun po ako mag-toner, yung sa kamay lang ako nagto-toner, hindi ako gumagamit ng cotton pads or any pads na nabibili din sa labas. Kasi mas gusto ko kasi na directly na-apply yung toner sa mukha ko. Ewan ko kung ginagawa nyo din ba yun. Pero kasi napanood ko sa TikTok University na mas okay daw na yung kamay or yung palm natin yung ipang toner natin. Actually, depende ata yun sa kung anong toner yung kailangan mong gamitin or kung anong toner yung, kung applicable ba yung palm or mas applicable ba yung cotton pad. I don't know guys, you do you. Basta yun, nakita ko lang yun sa TikTok. So, normally, nagpapatuyo pa ako ng toner sa mukha gamit yung Jisa Life ko. Pero, tatamad na ako. Gusto ko matapos na to agad kasi gusto ko manood nung K-drama. So, etong serum na to, nabili ko to sa Korea. This is Rejuran. Nirecommend siya sa akin ni Ate Riva. Sabi niya maganda daw. Bilang pabilis mabudol, tatry natin siya. I've been using this serum for quite some time. Ginagamit ko na tong serum na to for Euro almost. Mag-1 week ko na siyang ginagamit. And so far, wala pa ako nakikitang improvements. Sabi nga nila, in order for you to see the results, you have to do it consistently. So, that's what I am doing ngayon. Nagawa ko siya consistently. And so far, so good. Di naman ako binibreakout or anything. Mas okay na yung hindi ka binibreakout sa product kaysa makita mo agad yung result. Basta as long as hindi ako tinitigawan, ginagamit ko yung product. Let's not forget yung neck natin kasi syempre. Malamang, kailangan mong ipantay yung skincare mo sa leeg mo. Kailangan iwanan mo yan ngayon. Tapos, bababad natin for 10 minutes. Papatuin ko siya sa skin ko kasi nagamit ako ng face mask. Ako lang ba yung nagpapabango pa rin kahit matutulog? And speaking of pabango, I'm using this Sleepy from Lush. Nabili ko siya sa Korea. So, ginagawa ko, nalagay ko siya damit ko, sa body ko. Para, alam mo yun, complete package tayo. Nakapag-skincare, nakapag-pabango. For example, kapag nanaginip ako or nasa panaginip ako, gusto ko kahit na nasa panaginip ako, kung sino man yung mga tao sa panaginip ko, gusto ko na may pa rin nila ako na mabango. Dahil ko sinasabi. Ayun, mamaya magpuput lang ako ng face mask sa mukha ko and then, manood na tayo ng series. Yung sinasabi ko sa inyo face mask. At dahil tinatamad na akong mag-translate nito kung ilang minutes ba dapat na nasa mukha, iti-TikTok natin yan. Hindi ko nga alam kung morning to or evening eh. Pero dahil gusto ko, fresh ako kinabukasan, i-face mask natin to ng gabi. So diba may mga face mask na minsan pwedeng morning or pwedeng evening. Though hindi naman talaga ako nag-face mask ng pag-umaga. Hindi naman talaga ako nag-face mask pag-umaga. Lagi akong gabi nag-face mask kasi mas gusto. Feeling ko kasi mas na-absorb ng skin ko yung face mask kapag pinapay ko siya ng gabi. Sabi kong feeling, no? Feeling ko talaga pinalaki ako ng pilingero. Yun talaga yung feeling ko. Yan, tama. Feeling na naman yung sabihin ko. Kasi nga pilingero nga ako. Oh. Try this Numbusin Biolifting Seal Full Face Mask. So, syempre, hindi ko to malalagay ng wala kong salamin or anything, di ba? So, papakita ko sa inyo to kapag nalagay ko na sa mukha ko. Tingnan natin kung meron na siyang nagbago. Siyempre wala. Siyempre walang pinagbago yan. Tapos alam niyo ba guys, ang lagi kong ginagawa, nilalagay ko siya dito sa mga dark areas ng katawan ko. Like itong siko, tuhod, wala lang. Feeling ko kasi kapag ginagawa ko to, na take care ko din yung skin ko sa katawan. Nilalagay ko na, yun ay parang nagsisilbing lotion ko kasi wala pa akong lotion ngayon. Hindi, may lotion pala ako kaso naubos na siya. So, currently wala akong ginagamit na any lotion. So, ayun, yun na yung isa sa mga simple na night routine ko. Then,
after neto, manonood na ako ng K-drama. And then I'll see you guys tomorrow if may ganap ako. So this vlog is gonna be a week in my life vlog. And I hope panoorin nyo at I hope na na-enjoy nyo. Kasi feeling ko naman na-enjoy nyo. Kasi yung last vlog natin, surprisingly, may mga nanood. So ayan, I think see you tomorrow! Hi guys, it's Friday. It's 4:30 in the afternoon and we're about to go outside kasi mag-grocery tayo dito sa bahay. And ito lang yung itsura ko for the grocery. Grocery fit check natin. Ito lang. I'm just wearing white shirt lang. Tapos itong salamin ko lang nabili. Galing Korea. Dito lang naman kami mag-grocery malapit sa bahay. Sa Robinson na lang siguro. Or Walter. I'm just torn between Walter or Robinson. Sa Walter kasi, mas mura yung grocery kesa sa Robinson. Well, depende naman kasi yun sa ako ano yung grocery ko, but we'll see guys. And I will try my best to vlog outside. I'll bring you guys along with me sa grocery errands natin for today. Okay? Hi guys! Ayun, dito na ako sa mall. Dito na lang ako sa Robinson mag-grocery kasi chinek ko yung Waze pamuntang Walter. Grabe sobrang traffic dahil nga dun sa may ginagawang kalsada dun. And just imagine na, ang lapit lang ng Walter. 10 km lang pero yung travel time 40 minutes dahil lang sa ginagawang kalsada. Na hindi ko malaman kung kailan ba talaga magagawa. Alam nyo guys, tinan nyo, sobrang lakas ng ulan. I think this is a sign na hindi ko muna kayo madadala. Tara na, mag-grocery na tayo kasi anong oras na rin. Magdi-dinner time na. O, tingnan na. It's 5 p.m. Hi everyone, it's Sunday, 3:27 in the afternoon. And ngayon, may lakad ako. Actually, may lakad kami nila Ate Riva, nila Kuya Matt. Speaking of Kuya Matt, tumatawag na siya kasi makikisabay lang ako sa kanya. Papunta kila Ate Riva kasi meron kami nila Ate Riva na ganap later, yung escape room ata sa Makati. Na-invite ako doon ng Mystery Manila. So I can't wait na mag-solve ng mystery with Ate Christine, Ate Riva, Jester, Kuya Matt, ako. So titingnan natin kung ma-solve natin yung mga mystery and everything din. So, I'm just wearing black top, tapos black din na pants. I'm just gonna bring my glasses with me. Ito, nabili ko to sa Korea. Ito. And then, bag ko for later. Tapos, yun lang naman. So, bababa na ako kasi nandiyan na si Kuya Matt. Kaya nandiyan si Kuya Matt. Sumabay na kay Kuya Matt kasi para tipid tayo sa gas for later. So, I'll update you guys kapag kasama ko ng mga ate. And, yes! Let's go! Hi guys, update lang. It's 6:31. Ito ang force mo dyan, Kuya Matt. We're just waiting for Ate Riva and Ate Christine to arrive. For now, dito muna kami ni Kuya Matt sa Starbucks. Habang inantay namin sila ate, and we're just having coffee. And some potato corner. Sabi ko nagda-diet ako kasi parang ang laki na nga nung tinaba ko from Korea. Hindi ko alam kung hack to pero pag nag-order tayo ng potato corner, naging extra powder, no? Extra calories. Extra calories. Ang favorite na powder or flavor na gusto ko, sour cream and barbecue. Kayo, comment nyo kung anong gusto nyo, sour cream or barbecue. Or wala. Kasi kung wala, sana di na kayo nag-comment. Ano lang may na-expect mo sa Mystery Manila? Nakakatakot. Napanood ko na sa TikTok eh. Pero alam nyo ba guys, in-invite ako ng Mystery Manila dito. Tapos, hindi pa nila to nilalabas on public. So, super happy kasi I got a chance na matry ito ngayon. Thank you so much Mystery Manila for having me. Yup. A little ASMR for you guys. Catch up lang kami nila Kuya Matt habang inantay sila ate. Ayan si ate. At ito din si... At ito din si Ate T. Ate Tis. Hindi namin alam kung sino yung magsasolve mamaya. So kinakabahan kami mamaya kasi sobrang nakakatakot yung pupuntahan namin. So we'll just gonna update you guys if kung buhay pa kami mamaya, no? Guys, ito talaga yung hilig ko, library. Library? Wala talagang libro dito. Puro board game pa.
pinifilapan lang nila yung names, tapos punta na kami sa Cinema 4. Alam nyo guys, to give you a context about this game, siya, may kailangan tayong isolve na, hindi alam ko talaga escape room, may kailangan kaming isolve na problem doon, pero horror siya. So, nasa sinihan yun. So, hindi ko alam kung may mananakot doon or I don't know, basta kinakabahan na kami ngayon. Hindi ko din alam kung makakapag-vlog ako sa loob. I'm not really sure, but I'm gonna try my best to, hindi pala ako makakapag-vlog. Hindi pa siya pinapalabas sa public eh. So I think, papakita ko na lang sa inyo yung after ng tsura namin, kung natakot ba kami or hindi. So yes, I'm so excited! Hi guys! Fast forward lang. It's 9:37 PM and kakatapos lang namin kanina sa Mystery Manila. It went well. We really had fun sa Mystery Manila. Sobrang daming nananakot. Dito kami sa sa kondo ni Ate Riva. Inaantay lang namin sila Ate Tin. Pero mamaya akit na rin kami kasi mag-chill kami since ang tagal namin nila Ate Tin. Si Ate Riva kasi nakasama ko sa Korea. Pero tagal naming magbabarkada hindi nagkakasama. So ngayon, and hindi pa kami kumakain. We skipped dinner for this one kasi nag-order si Ate Riva ng dinner. So yes, let's go! Hi! Ito kasi nagluluto ng pagkain. Meron akong fingerprint. Kala mo Kala mo yung fingerprint ako. Oo. I have gift for you. What? And this is something na matagal ko nang pinagpaplano. Close your eyes, please. Ano, buntis ka? Open! Happy birthday, ate! Buti naman at nasole! Para bang nag-expect talaga Happy ako. birthday! Boy! Yun lang! May himala! Sinoli niya na yung speaker ko. May himala. Today is Tuesday. It's 6:16 PM and sorry if hindi na ako nakapag-vlog nung magkakasama kami nila Ate Riva at nila Ate Tin, nila Kuya Matt. Kasi wala naman kami masyadong ginawa. As in nag-catch up lang kami about life, ganun. So might as well hindi ko na vinlog yung entire day na yun. Pero ngayon, I am going to run kasi lately kasi parang sobrang ang daming kong iniisip and parang feeling ko, alam mo yung literal na parang ang dami mo iniisip na hindi mo alam kung lahat ba ng iniisip mo nagmamatter. Gets niyo ba ako? Yun yung nararamdaman ko lately. And feeling ko din kasi wala akong masyadong activities na nagagawa lately. So feeling ko yung isip ko occupied siya na mag-isip ng kung ano-ano or mag-overthink. So right now, nag-ready lang ako para, alam mo yun, magkaroon ng kahit pa paano breather. And at the same time, feel ko kasi lumalaki ako lately. Bumibigat ako. Like, alam mo yung tipong parang hindi na healthy yung routine ko lately. Tapos pag kagabi pa nanood ako ng movie, kumain ako ng chips. So yung mga ganun, hindi naman din talaga ako ganun talaga. Hindi ko naman sinasabing I'm not into chips. Hindi lang ako mahilig sa chips. Hindi lang ako mahilig sa sweets. Pero this past few days or weeks, parang bigla akong namamalayan na napapakain ako ng malala. Doon kailangan ko talagang kumain kasi nga kailangan ko mag-gain. Pero, ang problema kasi yung mga kinakain ko lately, sobrang unhealthy niya. So ngayon, kailangan kong mag-exercise or mag-workout. Kailangan kong bumalik. Kahit di naman super drastic na balik. Slowly getting back my running era. Parang gano'n. Kung guys lang ako, mag-sunscreen lang ako. Ito lang yung lalagay ko sa mukha ko, sunscreen. So, okay, paano naman tayo magmukhang patay? May sabing Amerikano. Para din makatipid ako, hindi na ako nag-order nung coffee ko. Gumagawa na ako dito sa bahay. Para tipid. Wala naman ako ibang dadalhin. Dadalhin ko lang naman, syempre, license ko, bag for, baka kasi mamaya mapawisan to. And ano pa, earphones ko. Wala naman ako tinatarget na KM ngayon. Gusto ko lang mapawisan talaga ako. Gusto ko lang, yung tipong ma-release ko lang yung stress ko. Sana magtuloy-tuloy naman yung ganito. Kasi yung nasa kabilang bahay, every week ako nag-run. Bawal naman talaga mag-run ng everyday kasi prone yun sa injury. Nagawa ko alternate. Nag-run ako, tapos kinabukasan, nag-workout sa bahay. Kinabukasan ulit. After nung kinabukasan na yun, mag-run ako. Kailangan kong ibalik yung habit na yun kasi alam niyo yung feeling na parang yung feeling na naging unproductive ka tapos ang hirap na mag-start ulit. Ganun yung feeling. So ngayon, kailangan natin i-break yun na hindi na tayo magtamad-tamad. Tapos feeling ko kasi parang demotivated din ako recently. So baka nagsama-sama lang. So yeah, I'm gonna have my
earphones with me, card here, lip balm. Alam niyo naman ako, sobrang dry talaga ng labi ko. Hindi naman recent this, feeling ko sobrang dry talaga ng labi ko ever since. Tapos, water bottle ko nasa baba. Ano naman yung mga dinadala ko pagka mag-workout ako or mag-run ako. Dito siya sa bag. Sobrang laki ng bag pero ang laman, ayun lang. Pero wala kasi akong bag na, wala akong gym bag na maliit eh. Okay na yan. Alas siguro ako mga 6:30. Yeah, alas ako mga 6:30. Hello, it's Thursday. It's October 9 and ngayon, dito kami sa binook ko na Airbnb. It's because today is work day. Hindi ako makapag-work pa masyado sa bahay kasi marami pang kulang na mga design dun sa bahay. So, for the meantime, dito muna ako mag-work. So, I have 2 work na kailangan kong matapos ngayong araw. Kailangan ko rin siyang i-submit agad-agad. So, ngayon, papunta na rin yung videographer para mag-shoot sa akin kasi hindi ko naman din kaya to nang ako lang mag-isa. Though, susunod si Lakwini at si Kuya Matt later. Sabi ko may ganap ako. Sorry if I wasn't able to vlog nung mga nakarang araw, nung mga after ng ganap namin, or ganap ko kasi wala rin naman akong i-vlog din talaga kasi hindi ko alam. Medyo stress din ako lately. So ngayon, dinedicate ko talaga yung time na para mag-work talaga ako and I feel like I really need this para yung utak ko makalma siya. Kumbaga, nantay ko na lang yung videographer kasi later on mag-shoot na kami para sa dalawang brands na kailangan kong i-shoot. So this day is gonna be a work day for me. Ay, late na rin ako nakarating dito. It's because dami ko pang ginawa sa bahay kanina. Bumili lang din ako ng mga products na kailangan kong gamitin for this shoot. At kung mapapansin nyo, sobrang love ko tong cords na to kasi mahal siya, so kailangan ko siyang sulitin. I'm just having my iced Americano here to keep me alive ngayong araw. At sobrang gloomy. Sobrang gloomy. Ayan. Kanina, on the way dito, sobrang lakas ng ulan. Bossing! Bossing, kumusta buhay-buhay? Welcome to my guys. Dumating na ang aking pinaka-videographer. Hindi. Pinakamagaling na videographer sa balat ng lupa. Scout naman dyan, no? Mag-work lang kami kasi sobrang madugo tong work na to. Yun And lang. I'll update you guys later. Kakatapos lang namin ng shoot ngayon. And natapos kami ng 7:33 PM na. And ngayon naghahabol ako going sa mall kasi may bibilin ako birthday gift ni mama kasi mag-birthday sa mama on 11. So, kailangan kong maabutan yun kasi ito na lang yung only time ko na makapagbili ng regalo. Kasi busy na ako sa mga this coming week so wala na akong time bumili ng regalo. Grabe, ngayon ko lang na-realize bago kami makababa dun sa Airbnb na binuko ko. 37th floor kasi yun. From 37 going down, sa bawat floors, may mga nahinto. So, sobrang hassle pala nung pag pinakamataas ka na nakastay. What more pa kaya kung yung mga owner talaga doon, yung pinakamataas pa sa 37. So, ang daming dilang kailangan na floors na pagdaanan. Grabe, nakakahilo. Pero buti na lang, itong binook ko na to na place. Walking distance lang siya going sa mall. So, hindi kami magmamadali. 7:41 naman na. Kailangan ko na palang magmadali. Saka maubusan tayo ng oras kakahanap ng regalo kay mama. I'll see you guys later. And doon na rin siguro magde-dinner. Bibili na ako ng regalo kay mama. Kaskas na naman po para sa birthday ni mama. Tapos nag-decline yung card.